Emma, maaga pa, ubos na ang mga paninda mo. Tanong sa akin ni Aling Mereng na kapwa ko nagtitinda ng mga isda dito sa palengke. Naku, opo Aling Mereng, maaga akong nagtinda kanina, dahil pupunta ho akong munisipyo at kakausapin si Mayor, para sa mga paluto niyang kakanin, nakangiti kong sagot. O siyat, gumayak ka na, masyado kang maraming intindihin sa buhay, malamang naghihintay na sayo ang mga bata, sambit niya sabay abot sa akin ng isang bayong kong pinaglagyan ng iba ko pang paninda kanina. Sige Aling Mereng, mauuna na ho ako sa inyo, hinihintay na po ako ng mga bata, nakangiting palem ko. Emma, ang agang uuwi ubos na ang mga paninda mo. Sigaw na tanong ng isa pang kapwa ko tindera, nang makita akong paalis na ng palengke. Oo, alam mo naman, may naghihintay pa sa akin na mga bata, nakangiti kong sagot. 5 taon ang lumipas, at sa 5 taon na iyon sobrang nag-iba ang ikot ng mundo ko, na siyang ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Napadpad at tumira ako sa isang isla, kung saan tinulungan kong makabangon ang sarili ko, lugar kung saan malayo ako mula sa mga mapanghasga at mapanakit na mga tao, lugar kung saan nahanap ko ang saysay at halaga ko sa mundo. Mama, sabay na sigaw ng kambal kong anak, nang matano nila akong papasok sa loob ng bahay namin. Kamusta ang mga mahal ko, hindi ba kayo naging pasaway kay Ate Laisha nyo? Tanong ko nang makalapit sa kanila, sabay halik sa mga pisngi nilang matatambok. Opo mama, bait kami lalo na ako. Flynn ayaw mag-brush ng teeth kanina po, malambing na sagot ng anak kong babae si Felice, habang nakakondong sa akin. Wag sabing Flynn Flynn ang name ko, iritang sagot naman ng lalaki kong anak na si Flynn, na laging nakasimangot, manang-mana sa pinagmanahan talaga. Mama, lagi niya akong asar, di ba po sabi mo ako ang kuya, pero si Felice ayaw makinig sa akin. Irito pa ring sabi ng anak ko, habang namumungay ang mga matang kuhang-kuha mula sa ama nila. Lahat halos nga ng ugali ng tao na iyon ay namana ni Flynn, konti na lang pati ugali niya kuhang-kuha ng anak ko. Ate, nandito ka na pala, tamang-tama, nakaluto na ako, si Laisha ang kasama ko dito sa bahay, at tumitingin sa kambal ko tuwing nagtitinda ako sa palengke. Felice, stop na, naiinis na ang kuya mo sayo, punta na kayo kay Ate Laisha, dali, kakain na tayo. Gusto nyo ba isama ko kayo sa munisipyo ngayon? Tanong ko sa dalawang anak ko. Talaga po mama? Excited na tanong ni Flynn. Hindi ka po busy mama? Tanong naman ni Felice, dahilan para makaramdam ako ng lungkot. Alam nilang magkapatid na lagi akong abala sa pagtatrabaho, kaya sa tuwing aayain ko silang umalis, ay nagtatanong sila kung hindi ba ako busy. Nakakatuwa lang na sa murang edad ng mga anak ko, ay nagagawa nila akong tanungin tungkol sa mga ginagawa ko. Hindi anak, mag-uusap lang kami ni Mayor, tapos kakain tayo ng ice cream at kwek-kwek, favorite nyo yun diba? Antag ko sa anak ko. Yehey, sasama kami ni Mama, tara na Kuya Flynn, na tayo, excited na sambit ni Felice, sabay akay sa kuya niya papunta sa hapag. 5 years had passed, at sa loob ng 5 taon na iyon masasabi kong maayos na ang buhay ko, kung saan may 2 anghel akong kasama. Flynn and Felice are my fraternal twins. Noong pinagbubuntis ko sila, hindi ko inaasahang 2 ang nasa loob ng sinapupunan ko, panay takot at pangamba ang nararamdaman ko, pero dahil sa mga sipa at paggalaw nila noon sa tiyan ko, nilakasan ko ang loob ko. Noong ipanganak ko sila, halos hindi ko kaagad magawang tumingin sa kanila, dahil natatakot akong baka hindi ko magampanan ang pagiging magulang ng ako lang mag-isa, pero nang maisip kong kailangan nila ako, at nangako ako sa sarili kong magiging mabuti akong ina, sinikap kong tignan sila. Nang unang beses silang ngumiti sa akin, sobrang saya ang nararamdaman ko, dahil finally sa tagal kong mag-isa sa buhay, may makakasama na ako. Hindi ko maitatangging kawangis ng ama nila ang mga anak ko, kahit pa sabihin na fraternal twin sila. Nakuha ni Flynn halos ang itsura ng ama nila, at habang mas lumalaki pa kuha niya pati ang pagiging masungit nito, habang si Felice naman ay kutis ko lang ang nakuha, at sa lahat ng bagay na makukuha nila mula sa ama nila ay ang mata pa nito, na siyang dahilan para lagi kong maalala ang nangyari sa aming dalawa. Mama, kain na tayo, lika po, pag-akay sa akin ni Felice. Hindi ko na malayan nakatayo lang pala ako sa harapan nila, at abalang nakatitig sa kanilang dalawa.
Maswerte ako dahil dumating sila sa buhay ko, nagkaroon ako ng dahilan para ayusin at baguhin ang buhay ko, kung noon puro sakit at lungkot lang ang nararamdaman ko, ngayon ay iba na, lagi man akong pagod dahil sa pagtatrabaho, alam ko namang may pinaglalaanan lahat ng hirap na dinadanas ko. Hindi ko lang maiwasan minsan na malungkot, dahil hindi ko sila mabantayan ng ayon sa gusto ko, pero pasalamat pa rin ako dahil nauunawaan nila akong magkapatid. At may taong nagbabantay sa kanila, habang nasa palengke ako at nagtitinda. Mama, kailan po ulit bisita ang Daddy Shelo? Tanong ng anak kong si Flynn, sa gitna ng pagmuya ng pagkain. Daddy ang nakasanayan nilang tawag kay Shelo, pero alam nilang hindi yun ang tunay nilang ama. Sanay silang walang ama na nag-abay sa kanila, pero alam kong habang papalaki sila ng papalaki, ay maghahanap sila ng ama. At kung dumating man ang araw na iyon, ay handa naman akong sabihin ang lahat, dahil ayokong palakihin ang mga anak ko sa paglilihim. Finish your food, anak. Bibisita ulit si Daddy Shelo kapag hindi na siya busy, nakangiti kong sagot sa anak. Ate, nga pala, sabi ng assistant ni Mayor, may ipapakiusap ito sa'yo, kaya kung pwede raw agahan mo ang punta sa munisipyo, antag ni Laisha habang kumakain. Malapit na kasi ang piyesta dito sa lugar namin, kaya abala na halos ang mga tao sa munisipyo. Minsan akong namasukan noon bilang janitress sa munisipyo, at nagtinda ng mga kakanin na ako talaga ang nagluto, nagustuhan ng karamihan hanggang sa may iilang nag-order na, kaya ginawa kong extra income pa. Dahil malapit na nga ang piyesta, gusto akong makausap ni Mayor, para sa mga kakanin na ipapaluto niya, na ihahanda sa salo-salo ng buong lugar. Sige, pagtapos kumain pupunta na ako, isasama ko na lang ang mga bata para makapag-aral ka ng maayos dito habang wala kami, sagot ko lang sa kanya. Okay lang ate, kahit iwanan mo na sila, antag niya pa ulit. Hindi na alam mo namang magulo ang dalawang ito, lalo na si Felice kapag inaasar ang kuya niya, saka para din may pasil ko ulit sila sa bayan. Sige ate, salamat po, nakangiting sambit ni Laisha. Si Laisha ang batang nakakilala ko. Noong bago pa lang ako dito, wala siyang pamilya at mag-isang namumuhay. Nakita niyang nahihirapan akong kumilos dahil buntis ako, kaya lagi siyang nakaalalay sa akin. Nagtitindi siya noon ng mga basahan at sampagita sa palengke, at wala siyang maayos na tuluyan, kaya kinupkop ko at pinag-aral. Hindi ako nagsisi na kinupkop ko siya, dahil sa lahat ng bagay ay naasahan ko siya, lalo na pagdating sa kambal kong anak. Tutol si Shelo sa pagiging tindera ko sa palengke, sa pagpasok sa kung saan na trabaho, at paglalako ng mga kung ano-anong pagkain, na ako pa talaga ang nagluluto dahil nga buntis ako noon, pero sinabi ko sa kanyang kaya ko, at kakayanin ko. Hindi ako pwedeng umasa lang sa kanya, gayong ako naman ang nagdesisyon na lumayo mula sa totoong mundo ko. Ginasto ko ang ginawa ko, kaya pagsusumikapan kong magampanan ang naging desisyon ko, lalo na para sa mga anak ko. Dala ang kaunting ipon ko noon, mula sa pagtatrabaho sa party shop, nagdesisyon akong lumayo at umiwas sa lahat ng bagay na pwedeng magpahamak at humusga sa mga anak ko. Hindi ko nakuha ang trust fund ko na galing pa kay grandma, dahil ayon kay Shelo. Talagang ginawa ni mommy ng paraan na sa kanya iyon mapunta. Walang palya si Shelo sa kakabigay at pagdalaw sa akin noon, para lang masiguradong maayos ang kalagayan ko, at ng mga pamangkin niyang nasa sinapupunan ko, pero sinabi ko sa kanyang oras na makapanganak ako hindi niya na dapat pang tulungan ako, dahil gusto kong magsikap ng ako lang para sa mga anak ko, at alam ko din naman na maraming bagay siya na dapat unahin kaysa sa akin. Sa norte ako unang nagpunta noon, pero ewan ko ba kung bakit pakiramdam ko may nasunod sa akin, kaya nagdesisyon akong lumipat at maghanap ng mas malayong lugar, na wala talagang nakakakilala sa akin. Nasa 5 buwan na akong buntis noon, bago ako nagdesisyon na tawagan at sabihin kay Tita Sierra ang sitwasyon ko, noong una ay nagdalawang isip pa akong ipaalam sa kanya, pero naisip kong isa siya sa mga taong nagmamahal sa akin ng totoo, kaya sinabi ko ang lahat. Sandamakmak munang sermon ang natanggap ko mula sa kanya, bago niya ako kinausap ulit at pinuntahan kung nasaan ako, sinadya talaga nila ni Reg na bumalik ng Pilipinas para lang dalawin ako. Sa tuwing dadalaw si Shelo, iniiwasan kong magtanong tungkol sa mga taong iniwan at iniwasan ko, kahit ang totoo palagi ko silang naaalala, nagtatanong sa isip ko kung hinahanap rin kaya nila ako,
nag-aalala din kaya sila sa akin, pero alam kong imposible din naman, dahil mismong sila ang nagtulak sa akin palayo. Sa bawat araw na nagdaan at lumipas, may tanong na laging samasagi sa isip ko na siyang kinakatakot ko, lumalaki na ang mga anak ko, unti-unti na silang nagkakaisip, kaya sigurado akong magtatanong na sila tungkol sa ama nila. Tanggap niya kayang may anak siya sa akin, o naniwala man lang kaya siya na kanya ang pinagbubuntis ko, tanda kong may iniwan ako sa kanya bago ako magpakalayo, para malaman niya ang totoo, pero alam ko naman sa sarili kong binaliwala niya lang ang bagay na iyon. Sigurado naman akong masaya na siya sa buhay niya ngayon, kasama ang sarili niyang pamilya. Kung dumating man amang araw na hanapin siya ni Flynn at Felice, ipapaliwanag ko sa kanila kahit gaano pa kahirap intindihin. Flynn, dito lang kayong dalawa ni Felice sa upuan bawal ang bata sa office ni Mayor, kaya iiwan ko kayo dito. Behave ka lang Felice, okay, wag aalis, ibibilin ko kayo sa guard. Paalala ko sa dalawang anak ko, dahil iiwan ko sila sa waiting area dito sa munisipyo. Wait kami sa'yo mama, behave ako kay kuya, si Felice. Bantay ko po siya mama, usap na kayo ni Mayor, si Flynn sabay hawak sa kamay ng kakambal niya. Habang paakyat ako sa opisina ni Mayor, tinatanaw ko sila at talaga naman ang sarap nilang makita na magkahawak kamay pa, habang nakaupo lang sa upuan. Magandang tanghali Mayor, bati ko nang makapasok ako sa loob ng opisina niya. Nandito ka na pala, mabuti na lang at nang mapag-usapan na natin ang sadya ko sa iyo Emma, antag niya sabay turo sa upuan na kaharap niya. Alam mo naman na malapit na ang piyesta, at sa tuwing piyesta na order ako ng mga kakanin mo. Dahil totoo namang masarap ang luto mo hiha, pero pwede ko bang ipakiusap sa iyo na sumali ka sa pa-contest ko? Mahabang antag niya habang himas ang baba. Mabait si Mayor, at mula nang makilala ko siya hindi ako nailang sa kanya, dahil ramdam kong anak ang turing niya sa akin, kahit na minsan lang kaming mag-usap. Para naman po saan? Natatawa kong tanong. Minsan ko nang nakita ang pinta mo, at alam kong magaling ka, kaya gusto ko sumali ka, sagot niya. Naku Mayor, laos na ho ako sa ganyang bagay, kaya ayoko po, isa pa abala po ako sa pagtitinda, alam nyo yan, sambit ko naman sa kanya. Sa tuwing magkikita kami lagi niya akong pinipilit na magpinta ako. Isang beses niya kasi akong nakitang nagpinta sa palengke, para sa isang tindahan, at talagang nagustuhan niya ang gawa ko, pero dahil matagal ko nang binitawan ang kagustuhan na iyon sa buhay ko, palagi akong natanggi sa alok niya. Nagpa-contest siya at gusto niya akong sumali, sigurado naman ako na ang ipapanalo niya, dahil gustong-gusto niya ang mga gawa ko. Hay nako Emma, ang hirap mo talagang mapilit hiha, nasaan ang mga bata? Tanong niya sabay buntong hininga. Sabi ko naman ho sa inyo wag niyo nang ipilit, iniwan ko ho sila sa baba, at baka ano na naman ang mabasag dito sa opisina ninyo, sagot ko. O siya, eto ang bayad at budget para sa mga ipapaluto ko sa iyo. Mukhang ayaw mo talagang sumali sa patimpalak ko, alam mo naman na sa buong lugar natin ikaw ang gusto ng karamihan na gumawa ng mga mural painting sa bayan, pero lagi mong inaayawan, salubong na kilay niyang sabi. Alam niyo naman po ang dahilan ko, saka isa pa abala na po ako sa paghahanap buhay, kaya ayoko din sambit ko sabay abot sa sobrang inaabot niya. Ayaw mo ba talagang bumalik, at magpakita na sa kanila hiha? Siguro naman panahon na para makita ka ulit ng mga magulang mo. Seryoso niya biglang tanong sa akin. Ngumiti lang ako bilang tugon, dahil ayokong pag-usapan ang tungkol sa bagay na iyon. Kilala ni Mayor ang mga magulang ko, sa hindi ko inaasahang pagkakataon, kung saan lumayo ako sa mga magulang ko, may isang tao pa rin talaga na nakakakilala sa kanila at si Mayor iyon. Pasalamat ako dahil hindi niya sinabi sa mga ito kung nasaan ako, dahil pinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon ko, mabait si Mayor at isa siya sa mga taong nagmalasakit sa akin sa lugar na ito. Papakuha ko po lahat kay Mang Tenong ang mga kakanin sa araw ng salo-salo, tutulong na lang ako sa araw na iyon pambawi ko ho sa inyo, tutuloy na po ako, nakangiti kong palm sa kanya, sabay sarado ng pintuan niya. Pababa na ako galing sa opisina ni Mayor, pero hindi ko napansin ang dalawang anak ko sa pwestong pinag-iwanan ko sa kanila, kaya dali-dali akong naglakad para hanapin sila. Kilala sila ng mga tao dito sa munisipyo, dahil madalas ko silang isama, kaya sigurado akong nasa paligid lang sila, pero hindi ko pa rin maiwasang mag-alala,
ayoko kasi talagang nawawala sila sa paningin ko, natatakot akong baka bigla silang mawala sa akin. Praning na kung praning, pero bilang isang ina hindi ko maiwasang isipin ang ganoong bagay. Emma, hinahanap mo ba ang dalawang bata? Nandoon kumakain sa may kwek-kwekan, may lalaki silang kasama, antag ng gwardya sa akin. Lalaki po, gulat na tanong ko. Oo, akay niya kanina ang mga anak mo, hindi ko naman tinanong dahil mukhang kilala nila kung sino iyon, kaya hinayaan kong makalabas, sagot ni Manong Gwardya sa akin. Sino kaya ang lalaking iyon? Malabong si Shelo iyon dahil alam kong nasa ibang bansa pa siya sa mga oras na ito. Agad akong lumabas at nagtungo sa kwek-kwekan, napanatag ang loob ko nang makita ang mga anak kong tahimik na nakaupo habang kumakain. Kahit kailan talaga basta may kwek-kwek, nakakalimot silang dalawa sa bilin at paalala ko. Pinag-alala niyo si Mama, sambit ko nang makalapit sa kanila. Mama, kain na po tayo kwek-kwek. Sorry Mama, nag-alala po ikaw, si Felice kasi nagpilit po kaya yung lalaki pong lumapit sa amin sinamahan kami dito. Nag-aya kasi si Felice Mama, paliwanag ni Flynn habang may pagkain sa bibig. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya, sinong lalaki naman kaya iyon? Mama, same kami ng ice color brown po, si Felice sabay tusok sa pagkain niya. Sino kaya ang lalaking iyon, at bakit ang bilis sumama sa kanya ng dalawang anak ko? Alam nila ang bilin kong huwag sasama basta-basta sa iba. Next time huwag sasama sa hindi kilala only Tito Shelo lang okay. Sambit ko. Mama, ayon po siya biglang sabi ni Flynn sabay turo sa bandang gilid ko, kung saan maraming sasakyan ang nakaparada. Nang lumingon ako ay isang pamilyar na refleksyon lang ang nakita ko, dahil sumakay na ito sa kotse niya. Maaari kayang nandito si Jason, at siya ang sinamahan ng mga anak ko. Ay ewan, masyado na ata akong pagod, at kung ano-ano na naman ang naiisip ko. Malabo namang siya iyon, dahil 5 taon na ang lumipas, at hindi naman siya nagpakita sa akin kahit na isang beses lang. Guni-guni ko lang iyon, saka pumasok lang naman siya sa isip ko, dahil sa sinabi ni Felice na kapareha niya ng kulay ng mata. Ang dami kasi laging nagpapaalala sa akin pagdating sa kanya, dahil halos siya ang kamukha ng mga anak ko. Tanghali na akong gumayak para magtinda sa palengke, dahil inisikaso ko pa ang pagkain ng mga anak ko, at ang pagkain na babaunan ni Laisha sa school, madalang akong maghanda ng pagkain sa kanila, dahil madalas ay si Laisha ang nauunang gumising sa aming dalawa. Pansin ko ang pagiging aligaga ng ibang tindera dito sa palengke, at hindi ko malaman kung bakit lahat halos sila ay mga nakaayos, samantalang magtitinda lang naman. Pansin ko din na halos malinis ang buong palengke ngayon. Hindi naman eleksyon ngayon, para lumanas ng sobra ang palengke, yung tipong may dadaan na kandidato, kaya dapat malinis ang lugar. Lizel, anong meron, bakit aligaga kayo? Tanong ko sa katabing tindera, na nagtitinda naman ng mga processed meat. Bibisita raw sila mayor dito sa palengke, kasama yung kaibigan niyang madalas na mag-donate at tumulong dito sa lugar natin, sagot niya. Bakit halos mga naka-make-up ang iba, kung bibisita lang naman sila mayor dito? Naguguluhan kong tanong. May balita kasing gwapo daw etong kaibigan ni mayor at single, kaya ayon. Magpaganda ka na rin, malay mo ikaw ang matipuhan, natatawa niyang antag sabay lagay ng lip tint sa pisngi. Naku, sasaktan lang kayo ng mga gwapo na yan, saka wala akong panahon sa mga ganyan, masaya na ako sa buhay, antag ko habang nag-ayos ng paninda ko. Sabagay maganda ka naman na, hindi mo na kailangan magpaganda, gusto ko rin yung ganyang ayos ng buhok, kaya lang tignan mo ang buhok ko buhaghag, asal niya habang nakanguso. Madalas akong pansinin at purihin ng ibang kasama ko dito sa palengke, dahil sa ayos ng buhok ko, simula kasi nang manganak ako, ay nagpagupit ako ng maigsi, yung sa tingin kong babagay sa akin, at mag-iiba ang itsura ko. Nakapixie cut ang buhok ko, na halos bumagay sa hugis ng mukha ko, dahil din mainit sa palengke, hindi ko na hinayaang hamaba ang buhok ko, at nagstay na lang ako sa ganitong ayos, para din naman maiba ang itsura ko. Pakiramdam ko noon nang ipaputol ko ang buhok ko, nakahinga ako sa lahat ng sama ng loob, at pinutol ko din lahat ng lungkot at sama ng loob na meron ako sa buhay ko. Lumipas ang 2 oras, bago tuluyang dumating sila mayor dito sa palengke, at nauna daw na bumisita sa mga dry goods section ang mga ito.
Halos pansin kong parang inaasina ng mga bulate ang mga babae dito sa palengke, dahil talagang gwapo daw ang kasama ni Mayor na kaibigan niya. May kagaya pa pala ng taong iyon, ang bibisita sa lugar na tinutulungan niya, para lang makita kung maayos ang lahat. Panigurado kong sasali iyon sa politika ay mananalo din siya, lalo na't mukhang pantasya siya ng karamihan. Emma, malapit na daw dito sila Mayor, antad ni Lizel na sige na naman ng lagay ng lip tint sa labi niya. Tiningnan ko lang siya at hindi pinansin, dumami kasi bigla ang mga bumibili sa akin, kaya abala ko sa kakalinis at kakabalot ng mga isdang binibili nila. Magkano dito Miss Ganda? Tanong ng isang customer. 100 na lang sayo suki naman kita. Antad ko habang abala pa sa isang nililinis na isda. Magandang umaga Mayor, dinig kong bati ng mga customer ko, kaya naman napatingin din ako para bumati sa alkalde. Good morning Mayor, bati ko habang nakangiti, pero agad ding nawala ang mga ngiti sa labi ko dahil sa taong kasama niya. Si Jason ang kaibigan ni Mayor, na tinutukoy ng mga kasamahan ko dito sa palengke. Sabi ko noon kung sakali mang magkita kami ay handa ako, pero hindi ko inaasahang dito kami magkikita ulit, at ganitong nagtitinda pa ako. Mr. De Alvas, gusto kong makilala mo ang isa sa pinakamabait na tindera dito sa palengke si Emma, antag ni Mayor habang nakangiti sa akin. Kita ko ang gulat sa mga mata ni Jason, habang ako naman ay malakas ang kabog ng dibdib, dahil hindi ko inaasahang makikita pa siya pagtapos ng ilang taon. Good morning sir, nakangiting bati ko. Pinilit kong ayusin ang disposisyon ko, dahil ayokong mapansin niya na gulat akong makita siya. Tinapos ko muna ang paglilinis sa isdang binili ng huling customer ko. Bago tuluyang humarap ulit kila Mayor, naabala sa pakikipag-usap kay Lizel. Paunti-unti na akong nagligpit ng pwesto ko, dahil mabilis na naubos ang mga paninda ko, at pansin ko ang kakaibang tingin sa akin ni Jason na hindi nalalayo sa akin ang kinatatayuan. Muli silang lumapit sa akin ni Mayor, dahilan para maramdaman kong hindi ako komportable sa mga oras na ito. Emma hiha may mga kakanin ka bang nakahanda? Pinagmamalaki ko pa naman sa kaibigan ko ang mga luto mo, si Mayor. Emma, pagtawag niya sa akin, dahilan para harapin at tignan siya ni Mayor. You know her? Kunot noong tanong ng alkalde. Opo Mayor kilala ko, nakangiti kong sagot. Kunwari okay ako, pero sa totoo lang nanghihina na ang mga tuhod ko. Hindi ako handa sa pangyayaring ito, pero dapat magmukha akong okay sa harapan niya. Hindi ako pwedeng magmukhang mahina, na naman sa harapan niya. Ate Emma, dinig kong sigaw ni Laisha, habang hinihingal na papalapit sa akin, dahilan para maagaw niya ang atensyon ni Mayor at ni Jason. Ate sorry nawawala si Flynn at hindi ko makita. Umiiyak niyang sabi. Ano saan siya nagpunta? Nasaan si Feliz? Tanong ko habang tinatanggal ang suot na apron. Nagluto lang ako ate, pagbalik ko ng sala wala na si Flynn. Kinukulit kasi siya ni Feliz na bumili ng candy kanina, sabi ko ako ang bibili pagtapos kong magluto, pero hindi ko namalayan na umalis siya, sorry talaga ate. Umiiyak pa rin niyang sabi. Unti-unti akong nakaramdam ng pag-init sa mga mata ko, dahil sa nagbabadyang luha. Ayoko sa lahat yung mawawala ang anak ko, para na agad akong nawawala sa sarili. Hiha gusto mo ba ng tulong, ipapahanap ko sa mga tanod si Flynn, tutal kilala siya ng mga tanod. Nag-aalalang sabad ni Mayor. Hindi na Mayor ako na lang po, hihingi na lang ako ng tulong kapag hindi ko nakita, antag ko. Nasaan si Feliz? Naiiyak kong tanong kay Laisha. Iniwan ko kila Aling Cecil ate, sorry talaga. Umiiyak pa rin niyang sagot. Umuwi ka na, patahanan mo si Feliz, huwag ka nang umiyak hindi mo kasalanan, antag ko sa kanya. Lizel makikisuyo ng pwesto ko pasensya na, pagbilin ko kay Lizel dahil hindi ko pa nalilinis ang pwesto ko. Mauna na po ako Mayor. Palam ko sa katuluyan na sanang aalis, nang biglang may humila sa palapulsuhan ko. I can help, si Jason habang seryoso ang tingin sa akin. Mabilis kong binawi ang kamay ko sa kanya, saka siya tinignan din ng direkta sa mata. Salamat sir pero kaya ko na po, walang emosyon kong sagot. Hindi ako handa ngayon, at mas lalong hindi ako handang makita niya ang mga anak ko. Nagpaikot-ikot ako sa buong paligid ng bahay namin, at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay,
at sa mga tindahan kong napansin nila si Flynn, pero halos karamihan sa mga tinanong ko ay walang makapagsabi kung nasaan ang anak ko. Nag-away na naman siguro silang magkapatid, at nay na si Flynn sa kakambal kaya ito umalis. Ayaw niya kasing pinapatulan ang kakambal, kaya madalas ay iniiwanan niya na lang ito. Tirik ang araw at halos tagaktak na ang pawis ko kakahanap kay Flynn, pero hindi ko pa rin siya makita. Naisip ko na lang munang umuwi, at magbaka sakaling tignan kung umuwi na ba itong mag-isa sa bahay namin. Matalino ang anak ko, kaya sigurado akong alam niya ang daan pabalik sa bahay namin. Ang kinakatakot ko lang ay baka kung napano na siya. Nagpupunas ako ng luha ko, habang papasok sa loob ng bahay namin, nang mapansin kong may mga lalaking nakasuot ng puro itim na damit, at mga nakasalamin ang nakatayo sa paligid ng bahay namin. Lalo akong kinabahan, dahil baka may kung ano pang nangyari, kaya may mga lalaking nakatayo sa harap ng bahay namin, pero ganoon na lang ang gulat ko nang makita si Jason na nakayuko, habang nakaupo sa upuang kahoy sa loob ng bahay ko. Mama, sorry po. Umiiyak na salubong sa akin ni Flynn. Sorry mama. Umiiyak din na sabi ni Felice, habang patakbong lumapit sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang mapaiyak din, dahil sobra ang naging pag-aalala ko, natatakot ako sa tuwing biglaan silang nahihiwalay sa akin nang hindi ko inaasahan. Pansin kong nakatingin lang si Jason sa aming mag-iina, may pagtataka man sa akin kung bakit siya nandito sa loob ng bahay ko, ay hindi ko na lang muna pinansin, kailangan kong intindihin ang mga anak ko muna. Sorry Felice, walang candy si kuya, tapos aaway pa tayo. Umiiyak pa rin na sabi ni Flynn. Sorry din Kuya Flynn, nag-alala tuloy si mama. Sorry mama, sagot niya sa kapatid sabay yakap dito. Huwag nang uulitin iyon sabi ko sa inyo wag mag-aaway kasi bad iyon. Okay, gusto niyo ba iiyak si mama? Tanong ko sa kanilang dalawa, habang pinupunasan ang mga luha nila. Hindi na po mama, love po namin ang isa't isa, humihikbi pa rin na sabi ni Felice. Ate, eto ang tubig, si Laisha sabay abot sa akin ng tubig. Okay na mga anak, sa susunod wag aalis bigla, okay, wag din mag-aaway kasi mag-aalala si mama saka si ate Laisha, antag ko sabay himas sa mga likod nila, para tuluyang kumalma galing sa pag-iyak. Mama, nakita po ako ni sir sa may munisipyo, hahanap kasi sana kita doon siya po yun yung sama samin kain ng kwek-kwek, antag ni Flynn pagtapos uminom ng tubig. Siya yung lalaking nagsama sa mga anak ko doon sa kwek-kwekan, nang magpunta kami sa munisipyo, ibig sabihin hindi guni-guni lang ang nakita noong isang araw. Siya iyon at hindi lang ito ang unang beses na nakita niya ang mga anak ko. Sama na muna kayo kay Ate Laisha, ligaw na kayo, tapos si mama maghanda ng pagkain, okay, utos ko sa kanila na agad nila sinunod. Hindi nila dapat marinig ang sasabihin ko sa lalaking nakaupo ngayon sa loob ng bahay ko. Salamat sa paghanap sa anak ko Mr. De Alvas, eto po ang tubig pagtapos pwede ka nang umalis, walang emosyon kung sabi, sabay lapag ng tubig sa harapan niya. Tinignan niya lang ako ng seryoso, kaya naman nilabanan ko ang tingin niya. Are they twins? Tanong niya sa mahinang boses. Fraternal twins Mr. De Alvas, sagot ko. Pwede ko ba silang makilala? Tanong niya na bakas ang pakikiusap. Bakit gusto mo silang makilala? Nakita mo naman na sila, hindi pa ba okay sa iyo iyon? Walang emosyon kung sagot. Anak ko sila Emma, mga anak ko. Madiin niyang antag, habang direkta pa rin sa mga mata ko ang tingin. Anong sinasabi mo Jason? Inis kong sagot. Anak ko sila Emma, akin sila. Mga anak ko sila, anak nating dalawa. Malakas niyang sambit, dahilan para hawakan ko siya sa kamay niya, at hilahin siya palabas ng bahay. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo ha? Pwede ba Mr. De Alvas wag kang mag-imbento ng kung ano-ano? Galit kong antag sabay duro sa kanya. Walang saysay ang pagtanggi mo Emma, alam kong mga anak ko sila, dahil bago ka mawala nag-iwan ka ng patunay na buntis ka. Sabi niya na halata ang pagpipigil ng galit. Hindi sila sayo Jason, ginawa ko lang iyon para makabawi lang ako sayo dahil sa mga nagawa mo. Kaya please lang wag kang manggulo Jason, tahimik ang buhay naming maglina, kaya umalis ka na at pakiusap lang wag ka nang magpakita ulit sa akin please lang. Galit kong antag sabay tulo ng mga luha sa pisngi kong kanina ko pa pinipigilan.
Pinipilit niyang kanya si Flynn at Felice, ibig sabihin ba nun tanggap niya ang mga anak ko? Paano kung bigla niyang ilayo ang mga anak ko sa akin, hindi ko kaya at ikakamatay ko kapag nilayo niya sa akin ang kambal ko? Lumayo na ako sa inyong lahat Mr. De Alvas, kaya hayaan niyo na lang ako, at wag niyo na akong guluhin pa pakiusap lang. Umiiyak ko na talagang sabi. Stop crying. Biglang antag niya, sabay akmang papyunas ang luha ko. Wag mo akong hawakan. Inis kong sabi, sabay tabig sa mga kamay niya. Tinignan niya lang ako ng seryoso, habang seryoso ang mukha at nakapamulsa. Ang tagal kong naghintay na makita ka ulit Emma, araw-araw umaasa akong makita ka pati ang anak natin. Hindi mo maitatanggi na mga anak ko sila, dahil sa mata pa lang nila alam kung anak mo sila sa akin. Hindi kita guguluhin at hindi kita pipilitin sa ngayon na ipakilala ako sa kanila, pero sana hayaan mo akong tignan kayo kahit mula na lang sa malayo, hindi kita guguluhin pangako, seryoso niyang antag. Hindi sila sayo. Galit kong antag ulit pagtapos niyang magsalita. Akin sila Emma anak ko sila, anak nating dalawa, galit niyang antag. Saka tuluyan akong tinalikuran. Tulala lang akong nakaupo, habang iniisip lahat ng biglaang nangyari ngayong araw. Hindi ako naging handa, at kahit anong gawin ko sigurado akong ipipilit ni Jason na anak niya si Flynn at Felice. Hindi ko inaasahan ang mga pangyayari, at isa lang ang sigurado ako, hindi titigil si Jason hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya sa akin, at iyon ay ang makilala siya ng mga anak ko.